Member KBP, oras 6:02 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes at 3 ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, presyo ng LPG bumaba sa unang araw ng Nobyembre. Crime rate sa Pilipinas bumaba ng halos 14% sa nakalipas sa 3 buwan ayon sa PNP. Import ban sa bigas pinalawig hanggang December 2025. Reklamo ng mag-asawang Diskaya laban sa mga relihista ibinasura ng Piskalya ng Pasig City. Higit 42 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska ng customs sa airport. At Negros Occidental, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ngayong o kaninang madaling araw. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. sinalubong ang unang araw ng Nobyembre ng rollback sa presyo ng LPG, bunga ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Nagpatupad ang Regasco ng piso kada kilo na bawas sa presyo sa kanilang LPG. Kung 11 kilo po yung tangke ninyo, 11 piso din ang bagsak presyo. Mas mababa naman ang rollback ng petrol na umaabot ng 50 sentimos bawat kilo, katumbas ng 5 pesos and 50 centavos sa bawat tangke, habang 45 centavos naman ang ibinaba bawat kilo ng Solane. Alam niyo na ang gagawin nyo. Maghanap kayo ng mas mura sa tatlong binanggit ko. Ano pinakamura, mga bata? Regasco po! Ayun. Eto, bumaba naman ng halos 14% ang crime rate sa buong bansa sa nagdaang 3 buwan. Sa anunsyo ng Philippine National Police, bumaba sa 13.96% o 5,989 ang naitalang index crime mula August 26 hanggang October 30. Mas mababa kumpara sa naitalang 6,961 cases noong July hanggang August 25. Bukod dito, bumaba rin ng 14.1% ang bilang ng focus crime gaya ng murder, homicide, rape, robbery, carnapping at pagnanakaw ng motorsiklo. Magandang balita yan na kantina, no? Isipin mong bumababa ang krimen, especially kantina sa mga lugar na pasyalan ng mga tao. Lalo na ngayong holiday season. Alam mo ba ngayon meron ako na nabalitaan, ito palang lalawigan ng Camiguin, yung island province of Camiguin. Ano yan? Halos walang krimen. Ay, no, maganda. Halos walang krimen, mother. Kung Safe gusto na mo, safe. Oo. Yun na, kaya ang mga turista doon, maraming turista, mga galing pa sa Europa, aliw na aliw at pinamamalita nila na ang Camiguin ay halos walang krimen. Doon ka ba galing? Oo. Sa galing ako sa Camiguin. Kaya yung mga kababayan natin diyan na napaka-welcoming ba, mababait, at saka ang maganda doon, hindi nananaga ng mga presyo ayun, ng ako, maniwala ka. Yun ang matuto. Well, yung pamasahe kasi ay may mahirapan walang direct Commute. flight eh.
Walang direct flight mula sa Maynila papuntang Camiguin. Yung iba, bumupunta muna ng Cagayan de Oro, tapos mamamangka, papunta ng Camiguin. Tapos yung iba naman, dumadaan ng Cebu, biyahe ng Cebu, tapos mag-aeroplano ka from Cebu to Camiguin. Pero hintayin nyo raw, malapit na raw magkaroon ng direct flight from Manila to Camiguin. Yun ang maganda. Ano ba ang delicacy dyan? Ay, dala ko na sa'yo. Yun yun? Dala ko na sa'yo. Kaya pala, yun ang pasalubong. Mother, hindi ba na nakakabili ka ng pastel na gano'n sa Cagayan de Oro, yung tinapay na malambot? Hindi pala yung original. Ang original pala niyan sa Camiguin, ang spelling, pastil. P-A-S-T-I. I-L, oo. Yung pastel, Iba yun yun. yung commercialized. At yung pastil na original recipe, kapag ka ginanahan lang magluto yung si Lola, doon ka lang makakatikim. Masarap. Talagang napakasarap. Magandang umaga po sa mga taga-Camiguin. Maayong buntag po kaninyong tanan, mga taga-Camiguin. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? 6:08 na umaga. Ikaw naman. Ako na ba? Ikaw na. Ako na ba? Sige. Sige, total naman pagkain ang pinag-uusapan natin. Ano Ito ba doon yan? na natin. Aprobado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng import ban sa bigas hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ilalabas ngayon Lunes ang executive order na magpapatibay sa 2 buwang extension. Layunin ng hakbang na pigilan ang pagbaba ng presyo ng palay sa panahon ng anihan. Ipinatupad ang rice import ban noong Setyembre at natapos noong October 31. Samantala, ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang reklamo ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya laban sa environmental activist na si Jonila Castro na kabilang sa nagprotesta sa labas ng tanggapan ng St. Gerard Construction. Ayon sa inilabas na resolusyon, walang batayan ang reklamo laban kay Castro na inakusahan din ng pulisya ng paglabag sa Public Assembly Act dahil sa walang permit ang demonstrasyon. Pero binigyang diin ng piskalya na hindi si Castro ang pasimuno sa kilos protesta at walang ebidensyang nagpatunay na nagdulot ito ng kaguluhan. Noong September 4, 2025, sumugod ang mga rallyista sa labas ng kumpanya ng mga Diskaya upang kondenahin ang anomalya sa flood control project kung saan kabilang sa pangunahing sangkot ang mag-asawang Diskaya. 6:10 ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Aabot sa 42.5 million pesos na halaga ng iligal na droga ang naharang ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3. Sa ulat ng Customs, sigit 6,000 gramo ng shabu ang nakumpiska ng sumalang sa x-ray machine ang hand-carried baggage ng isang pasahero mula Addis Ababa, Ethiopia. Ang ganda naman nung parang ang ganda ng mga sapatos dito. No? Very new sa pandinig. Addis Ababa, Ethiopia. Diyan galing yun. Sa Africa to. Saan ba yung Ethiopia? Africa ba yan? Bandang Africa. Nang inspeksyonin at isailalim sa pagsusuri gamit ang Raman spectrometer, lumabas na positibo sa illegal na droga ang laman ng bagahe. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagiging alerto ng mga tauhan ng Customs sa NAIA. Ayon kay Nepomuceno, patunay ito na maigting ang paninindigan ng ahensya na protektahan ang bansa at mga borders nito laban sa illegal na droga alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa custody na ng PIDEA ang pasahero at ang nakumpiskang droga para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Yung bang pasahero ay Pilipino o Ethiopian? Ethiopian mismo. Okay. Samantala, kanina lamang ito, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Candoni sa Negros Occidental kaninang alas 3 sa ng madaling araw. Ayon sa PBOX Tectonic, ang origin ng lindol na may lalim na 89 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 ng pagyanig sa Candoni sa Negros Occidental, Dumaguete City at Sibulan naman sa Negros Oriental. Mabala ng PBOX, asahan na ang aftershock
aftershocks ngunit wala namang inaasahang maidudulot itong pinsala. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Uy, ang ICI daw. Oh, Nakakala nyo na wala na sila sa eksena. natabunan. Oo. Buhay pa raw sila. Tuloy-tuloy daw ang kanilang investigasyon. Kahit na mayroon pang sumukumukestyon sa existence nito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:13. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Yun, bigla namang huminto. Napahinto. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:16 ng umaga, ingat po tayo, meron po tayong bagyo. Ito po ang lalaking version ni Tina. Yes, si Tino. Oh, si Tino, ayan. Kaya ang tanong lang natin, sino bang mas mabagsik? Yung babae o yung lalaki? Babae, siyempre. Abangan. Babae, pero matindi tong bagyo eh. Naririnig ko kanina kay Ed Angel. Villamil, kay Kuya Angelo Palmones. Ang pala to, walang tatamaang bundok. Walang bundok na maharangan, kaya po galing sa Philippine Sea, diretso sa ating mga kababayan doon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao at bahagi ng Mimaropa. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan, maghihintay tayo ng update mula sa Pag-asa kung para lang lalo na yung mga bagong gising, nagtataka siguro kayo, ba't ba walang pasok dito sa amin? Saka bakit ba malamig, mahangin? May mga ganun. Hindi po dahil nagkukwento lang yung congressman nyo, mahangin. kundi may bagyo po talaga. Ang pangalan po Tino. Ayun. Tino. Samantala, patuloy ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects kahit walang pondo. Ayon kay ICI spokesperson Brian Hosaka, nagsimula ang ICI mula sa zero ngunit hindi ito naging hadlang sa pagtupad sa kanilang mandato. Ito'y sa kabila rin niya ng kawalan ng permanent staff o contempt powers. Sinabi pa ni Hosaka na umaasa na lang muna sila sa contingent funds habang iniintay ang pag-aproba ng DBM sa kanilang pondo. Andiyan na pala, Nandito na. Katina. Kausapin na natin ang Pag-asa. Nasa linya ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Munir Baldomero. Sir Munir, si Tina Nolasco ito at Anthony Taberna. Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po Ma'am Tina at Sir Anthony. So Good morning. magandang umaga din po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Nasaan na po yung bagyo ngayon, Kuya Munir? Yes po, so sa ngayon po, itong bagyo po is nandito pa rin po sa Philippine Sea and kasalukuyan pong nag-intensify habang kumikilos papalapit dito sa kalupaan ng Eastern Visayas at dito sa may northern tip po ng Caraga region. Sa ngayon po, as of 4 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 430 kilometers east of Giwan, Eastern Samar na may maximum sustained winds na 110 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 135 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kasalukuyan pong nakataas ang signal number 2 dito sa central and southern portion ng Eastern Samar is
central and southern portion ng Samar, probinsya po ng Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Islands at eastern portion ng Bohol. Kasama rin po dito ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur. Signal number 1 naman po dito sa Sorsogon, Masbate, including Ticao Island, Buyas Island, southern portion ng Albay, probinsya po ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro at southern portion ng Occidental Mindoro, kasama po ang Puyo Islands. Nakataas ang signal number 1 dito sa Northern Samar, nalalabing bahagi po ng Samar, nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, nalalabing bahagi po ng Bohol, nalalabing bahagi po ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Islands, central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, nalalabing bahagi po ng Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at Camiguin. Sa ngayon po nakataas po ang Weather Advisory number 7 kung saan maaari pong makaranas ng more than 200 millimeters within 24 hours dahil po sa epekto ni Bagyong Tino itong Eastern Samar at Dinagat Islands. 100 to 200 millimeters naman po ang maaari pong maranasan dito sa Surigao del Norte, Southern Leyte, dito sa probinsya po ng Leyte, Northern Samar, Biliran at Samar, at 50 to 100 naman po dito sa Sorsogon, Camiguin, Agusan del Norte, Bohol at Cebu. Dahil po rin sa epekto ng shear line, maaari pong makaranas ng 50 to 100 millimeters na pagulan ang mga probinsya po ng Aurora at Quezon. Pati Aurora, aabutin, ano? Yes, so far po sir, yung sa Aurora at Quezon po, dahil lang po sa shear line, yung banggaan po ng northeast pati easterlies po. So maulan pala ito, Sir Munir? Yes po, tama po. Asahan po natin habang papalapit po yung bagyo dito sa eastern section ng ating bansa ay makakaranas na rin po ng mga pag-ulan yung ibang bahagi po ng ating bansa. Ngayon po ba ay maulan na sa mga lugar na may signal number 1 at number 2? Sa ngayon po, yung sa signal number 1, possible po nakakaranas na po ng mga light rain. Pero habang tumatakbo yung oras, possible na rin po makaranas po sila ng malalakas na pag-ulan dala po ng bagyo. Sir Munir, dito po ba sa Metro Manila, ano inaasahan natin? Gaano katindi ang epekto nitong bagyo? Sa ngayon po, wala pa naman pong epekto itong bagyo dito sa may northern dito sa Luzon Island. Sa ngayon po, asahan po natin na possible po na dahil po sa trough nitong bagyo ay possible to ay makaranas na mga light to moderate to at times heavy rain. Pero mabilis yan, no? 30 kph? Yes po. Kahapon po is nasa around 15 kilometers yung takbo po nito. Then ngayon, simula nung bandang hapon hanggang ngayong araw is biglang na-maintain niya po yung bilis niya na 30 kilometers per hour. So anong oras so ang landfall niyan kung ganun kabilis? Bagamat 400 kilometers pa ang layo dyan sa Megiwan, Eastern Samar. Yes po. Ang inaasahan po natin na yung mga initial landfall site niya dito sa may Eastern Samar, dito sa Leyte at Dinagat Islands by ngayong araw midnight or bukas ng umaga po. Oo. At ang walang bundok no? Walang bundok na sasapulin. Direkta. Yes po. So ang mangyayari po habang tumatawid po itong bagyo dito sa kapuluan ng Visayas ay slightly lang po mawiwikin dahil tama po kayo na since wala po tayong mga landmass na maaari pong bumasag dito sa bagyo. So bahagya lang po siyang hihina pero at mamimaintain niya yung typhoon category niya habang tumatawid po dito sa Pilipinas. Typhoon category, papalabas papunta dun sa papakaliwa, ano? Yes po. Antindi. Pero hindi po natin naris din yung possibility na mag-rapid intensify itong bagyo at possible po maabot niya po yung super typhoon before maglandfall sa kalupaan ng Eastern Visayas at dito sa Northern Visayas. Dapat pala maghanda talaga ngayon ang ating mga kababayan, especially sa Eastern, ulitin lang natin Eastern Visayas. Ang tinutukoy nating Eastern Visayas ay yung Samar provinces, pati Leyte at sabi mo northern portion ng Mindanao? Yes po, dito sa may Dinagat Islands po. Sa may Dinagat Islands. Malamang yan magkakaroon ng mga storm surge. Yes po. So sa ngayon po nakataas rin po yung storm surge natin and kung base po sa information, high risk po of life-threatening or damaging storm surge within the next 48 hours. Itong mga coastal localities ng Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Visayas, Dinagat Islands,
Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Mina-emphasize natin, Ate Tina, yung tungkol doon sa storm surge sapagkat ang Yolanda ay ang daluyong na humataw doon sa bahaging yon sa may Leyte provinces at Samar area, mataas no? Ito ba gaano kataas ang ina-expect natin kung maging super typhoon bago mag-landfall, Kuyang Munir? Ang base po sa information, mga around 3 meters po na daluyong ang maaari pong makapekto. Mataas na rin yan. Ano? Sir Munir, dyan po, sa mga lugar na nabanggit nyo, sana po tayo may advisory na bawal ang paglalayag, lalo na sa ating mga mangingisda. Sa ngayon po, nakataas na po yung gale warning po natin dito sa may eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, pati dito sa may eastern and southern seaboards po ng Southern Luzon. So pinag-iingat na po natin yung ating mga mangingisda at yung mga may maliliit na sasakyan bandagat na iwasan na pong pumalaot ngayong araw at bukas. Nako, dapat talaga seryosohin ito ng ating mga kababayan na binabanggit ng Pag-asa, na especially yung dadaanan ng bagyo. Kuya Munir, salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa Pag-asa. Salamat po. Si Ginoong Munir Baldomero ng DOST Pag-asa. Doon po sa mga kababayan natin na nasa signal number 2 ngayon signal number 2 yan. Yung nasa signal number 1, signal number 1 lang ngayon yan. Pero maaari pong tumaas dahil baka daw po umakyat pa sa super typhoon category. Ito pong bagyong si Tino. Ang mga government agencies naman natin nakaprepare na. Sana naman ay samahan po natin ng panalangin na huwag matinding maapektuhan ang ating mga kababayan sa bahaging iyon ng ating bansa. It's your turn, Tina. Samantala, posibleng mas mabilis pa sa 1.8% ang inflation rate sa bansa ngayong Oktubre o nitong nagdaang buwan. Ayon kay Metropolitan Bank and Trust Corporation Chief Economist Nicolas Mapa, posibleng pumalo ng 1.9% ang bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin ngayong buwan. Pareho namang 1.8% din ang inflation forecast ni lead economist Emilio Neri Jr. ng Bank of the Philippine Island at senior advisor ng Reyes Tacandong and Company na si Jonathan Ravelas. Samantala, positibo naman si Chief Economist Ruben Carlo Asuncion ng Union Bank of the Philippines. Nababagal sa 1.6% ang inflation rate ng bansa ngayong Oktubre o nitong Oktubre mula sa 1.7% na naitala noong Setyembre. Ba't ba hinuhulaan? Hindi nila intahin ngayon. Ngayon lang naman yata. Laging merong Ba't ba nanguhulaan pa kayo? Ba't di ninyo nalang intahin ngayong araw? So, ang September inflation rate is 1.7. May nanghuhula na maging 1.8, 1.9. Sino kaya mananalo? Palagay ko may pustahan to Kaya pa na yung hulaan nitong mga ekonomista na to Metropolitan Bank ba? BPI? O ang Union Bank? Abangan. Sa November 5. Pero lahat tayo gusto natin mababa presyo. Ayan. Inamin po ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakikita ng Asia Pacific leaders na epektibo pa rin ang WTO o World Trade Organization. Dahil dito hinimok ng Pangulong Marcos ang APEC members na buhayin ang trade dispute na mechanism ng WTO sa pamamagitan ng pag-reconvene ng appellate court nito na huli pang nagsagawa ng sesyon noong 2019. Sinabi ng Pangulo na hindi nakatanggap ng sapat na suporta ang naturang panukala para mapabilang ito sa APEC Leaders Declaration ngayong taon. Hindi na babahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang anti-corruption rally sa November 30. Ito ay kahit pa sinabi na ng mga organizer na mas malaki ang susunod na rally kaysa sa mga naunang protesta. Gayunman, sinabi ng Pangulo na mas nag-aalala siya sa mga agitator na mga may intensyon talagang manggulo at manakit tulad ng mga nagdadala ng Molotov. Ayon kay Marcos, naunawaan niya ang galit ng publiko laban sa mga shameless projects at sa mga pang-aabuso sa pondo ng bayan na anyay dapat sanay napupunta sa mga programang makatutulong sa mamamayan. Patuloy na minomonitor ng NDRRMC ang wastewater spill
mula sa nawasak na containment lagoon sa Bai City, Negros Oriental. Napagalamang October 26 nang masira ang 20 hektaryang lagoon wall ng distilleria na pag-aari ng Universal Robina Corporation dahilan para tumagas ang ethanol wastewater sa baybayin ng Bais Bay at maapektuhan ng marine life sa Tanyon Strait Protected Seascape. Ayon kay NDRRMC Executive Director Harold Cabreros, apektado ng naturang wastewater spill ang mahigit 380 hektarya ng coastal at marine areas. Saklaw ang 8 barangay sa Bai City at 5 barangay naman sa Manhuyod. Patuloy ang ocular inspection at pagkipag-ugnayan ng OCD Negros Island Region sa mga kaukulang ahensya para sa gagawing response operations. Umabot sa halos 2 milyong individual ang bumisita sa mga sementeryo sa lungsod ng Maynila sa paggunita ng undas ngayong taon. Sa datos ng Manila Police District, pinakamarami ang naitala sa Manila North Cemetery na umabot sa mahigit 1.1 million. Sinundan ng Manila South Cemetery na may mahigit 100,000 mga individual, habang nasa 38,000 naman na katao ang bumisita sa La Loma Cemetery. Nag-deploy din ng 49 na commissioned officers, 568 na non-commissioned officers at 249 na force multipliers ang lungsod para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga sementeryo. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasio. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time, Formasyon 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dumating na ang Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagbisita sa Korea na isinilarawan ng Malacanang bilang productive. Bitbit ng Pangulo ang higit 50 bilyong pisong halaga ng investment bukod sa kanyang mabungang paglahok sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Sinabi ng Pangulong Marcos na nakatulong ang mga ibininyag niyang korupsyon sa mga flood control project at mga aksyon na ginagawa ng gobyerno sa pag-akit ng mas maraming interes sa negosyo at bumalik ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas. Masaya ring ibinalita ng Pangulong Marcos na may 3,000 bagong trabaho ang magbubukas para sa mga Pilipino sa mahigit 50 bilyong pisong expansion ng South Korean tech giant na Samsung sa kanilang pasilidad sa Calamba City, Laguna. Pinalawak pa niya ng Samsung ang kanilang operasyon sa Pilipinas bunga ng mga reforma na ipinatupad ng gobyerno tulad ng Create More Law na magbibigay ng tax incentive sa large-scale investments na hindi lalagpas sa 50 bilyong piso. Na simbolo rin ng mas lumalim pantiwala ng nasabing tech giant company sa ating bansa. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. At katotohanan. 2x2. Hapaidim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi.
Maganda morning. Take a little walk Lame. to town and go across the Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. crack Muli po napapalingon pa rin si Mother pag naririnig yung humahabol. the fire. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yehoo! Mills past the sky. Alam nyo naman kami dito, every day is a Friday. The gathering storm Pero hindi yung pride na kayabangan ha. with a red Hindi kayabangan. Yung alam mo, ang tingin ko sa bayong ito natin, ang isa sa problema ng bansa natin, yung pride. No? Yung pride, yung ayaw magpakumbaba. Ayaw magpakumbaba. Meron nga dito, huling-huli na, ayaw pang umamin eh. Ha, ikaw ba yun? Yung mga ganun. No? Akala ko ikaw yun eh. time to Yung misis na nakahuli ha. Misis na nakahuli. Akala ko ikaw yung kasama ko eh. heal your Mga ang bihirang pati siya no. Tapos sa gobyerno no, sa gobyerno. Mabibilang mo sa daliri yung mga opisyal ng gobyerno na kapag may ginawang kamalian o kaya nasangkot sa mga iskandalo, nakusang nagre-resign. Meron ba kayong si General Nick Torre, naalala ko nung siya QCPD director, nung nasumbatan siya ni Mayor Joy Belmonte, naalala niyo yung pinresko niya yung pulis na nanutok ng baril sa siklista? Si General Nicolas Torre III, nung panahon na yon, nag-resign siya bilang QCPD director. Kaya sabi ko, okay yun okay yung mama na yun you don't Tapos, itong pinakahuli, si Undersecretary Aray Perez, Aray Perez ng DPWH, na ang totoo nun, binawi nga ni Congressman Leandro Leviste yung kanyang paratang eh. Sabi niya, nagkamali siya eh. Pero, nagbitiw sa pwesto. Sabi ko, yan ang kailangan natin, yung mga ganyang klase ng tao na naglilingkod sa gobyerno at the same time, pinangangalagaan ang integridad. Endangered species na ba yan? Ano ba kayo? Mga tama raw ba kayo? Mga tama raw ba kayo na endangered? Kayo ba Philippine Eagle na mga endangered species ba kayo? Iilan-ilan na lang kayo? Dito sa atin huling-huli na. Huling-huli ko ikaw, ngunit di makasigaw. Oh. Huling-huli na. Hindi ako yun. Wala. Hindi kami. Wala kaming kasalanan dyan. Huling-huli na. Wala pa rin. Mga tinamaan ng magaling, hindi naman natin hinihingi sa kanila na kunin yung espada at isalaksak sa lalamunan nila. Hindi naman. Pero pwede rin siguro. Kung talagang hindi nyo na matiis. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi naman natin hinihingi na sila magharakiri. Just to take accountability, just to take responsibility. Yun po sana. Kaya nung araw sa totoo lang nung araw sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasisibakin niya ang sino mang appointee niya sa gobyerno. Ano sabi niya? Kahit na ang batayan lang hindi nga substantial evidence, just a whiff of corruption, sabi niya ganon. Bahid lang, kumbaga aninaw lang, Pero hindi naman totoo yun Hindi rin totoo yun. Sinabi lang ni Pangulong Duterte, pero hindi rin naman nangyari yun. Ngayon, hindi rin nangyayari yun. Kitang-kita na, pero ayaw nyo pang magsipagbitiw. Ang kakapal nyo. Gagayahin ko nga ang Pangulo. Gagayahin ko nga si Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Mahiya naman kayo. Ayun, sabi niya. Mahiya naman kayo. Anak ng bakang dalaga. Mahiya naman kayo. Ayun, dapat ganun. Yan ang kailangan natin. Di bale, mamaya kausapin nga natin si Attorney Brian Hosaka. Pwede bang ganun? Pwede bang magrekomenda na ang ICI na kapag kahit na hindi pa guilt beyond reasonable doubt o kaya proof
beyond reasonable doubt. Pagka meron ng, tawag doon, attorney, preponderance of evidence, mag-resign na kaagad. Sibak kaagad. O kaya, required na mag-resign. Pwede bang ganun? Mamaya, makipag-usap tayo sa isang pantas pagdating sa batas. Oras po natin, 6:44 ng umaga. Attorney, mag-unload lang kami ng isang oras na komersyal. Babalikan ka namin. Hindi, baka umalis si attorney. 2 kalahating minutong komersyal lang. Babalikan ka namin. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Shapsihun, 6:44 ng umaga. Sa dalawang to, kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Alas 6:48 na ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7. Kausapin po natin, ang ating palang mga namimigay ng kwarta, ang kasama nating si Sherwin at kagrupo ay nandyan sa Barangay Batis, San Juan City. Barangay Batis, San Juan City. Nakong hirap naman ang word of the day natin ngayon. Ay talaga, pinahirapan nyo. Ang word of the day natin ngayon ay preponderance of evidence. Pambihirang patis, napakahaba naman, kausapin na natin ang magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung preponderance of evidence. Si Attorney Brian Hosaka, ang Executive Director ng ICI. Attorney Hosaka, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry B. Good morning po, Katunying. Good morning po sa mga nakikinig ng inyong programa. Wala pala po si Ka Jerry ngayon. Oo, iniwanan ako sabi siguro kayang-kaya ko na daw ito. Attorney, kumusta na kayo? Okay, tinamaan din ba kayo ng influenza-like illness? Hindi ko pa alam, pero sinisipon po ako inuubo na past few days pero medyo nakaka-recover na ng konti. Oo, palagi ko kailangan pa rin yung face mask, lalo pag umaharap kayo sa media, halos magkapalitan na kayo ng mukha ng media. Kung makadikit sa inyo, ganun na lang Ganun po talaga. Alam po natin na parehas naman po namin trabaho yun. Yes. May inform ang publiko. Totoo po. Okay, unang tanong, ano po reaksyon ng ICI dito sa petition sa Supreme Court na kumu-question po sa constitutionality ng creation ng ICI? Una po, hindi pa po namin natatanggap yung mismong petition. Wala pa pong kopya. But nevertheless po, siguro ko-comment po kami officially pagka meron pa kaming matanggap at mabasa namin. Pangalawa po, karapatan naman po ng any Filipino to question or to ask clarification kung totoo nga bang constitution ng isang executive order, batas po, at saka o kaya issuance by any government agency. So in this case po, wala pa po kami makomento, but ang masasabi po namin, wala naman pong pumipigil to anyone, kahit sino man na mag-file ng ganitong klaseng petition sa Korte Suprema. So until such time na magdesisyon ng Korte Suprema na adverse sa inyo o kaya sa pag-create po sa inyong opisina, tuloy ang trabaho ng ICI. Yes po, tuloy po hanggat meron po tayong matatanggap na decision coming from the court saying that the order of the executive order is unlawful or unconstitutional, then we will continue our work. We will continue we will continue to yung aming pong mandato, na to perform our mandate po. Malaman natin kung sino mang may kasalanan dito sa mga anomalous projects na to. Baka akala nung iba napaka-lucrative ng pwesto dyan sa ICI. Malaki ba sweldo dyan, attorney? Hindi pa po, puro mga voluntaryo po kami lahat dito. Ganon. Hinihintay po namin yung aming eventual approval ng aming staffing pattern. Para po makapag-hire na po kami ng aming permanent staff. But in the meantime po, meron po kaming mga volunteers po coming from the Public Attorney's Office, from the other agencies who's helping us out with the administrative tasks. So, meron mo kung mga volunteers in the meantime. Kaya po nakaka-perform po kami
na aming mga tasks and activities. Oo, kumbaga hindi nakakainggit yung trabaho nyo eh. Wala pa pala kayong sweldo. Natrabaho na kayo. Oo. Ganun po talaga, Katunying. Kumisa pa sa government, when you transfer from one agency to another, medyo merong lag time ng konti. Oo. But nevertheless, we still perform our duties and our mandate para naman po kumbaga ito po, as far as the ICI is concerned, matukoy po namin kung sino nga po talaga mga may sala dito sa mga NOMS projects. Ngayon po, doon muna tayo sa status po ninyo, staffing pattern and all. Sa ngayon po, ang ICI ay umiiral base sa isang executive order, pero meron pong panukalang batas na naglalayong itatag na ang isang Independent Commission for Infrastructure na permanent at may mga kapangyarihan at iba pa. Napag-uusapan niyo ba yun at ano ba ang posisyon ng ICI doon? Well, gaya nga po ng nasabi namin before is that pagka meron pong batas dyan or meron pong law na talaga mag-establish ng permanent commission to handle this task, and depende po, kung nakalagay naman po dyan sa batas na they will take over the mandate and the activities of the ICI, then we will have to follow that law. Kasi po batas po yan. Ang wala naman po kaming, as I said, it's a policy matter as far as Congress is concerned. So susunod po kami kung ano po man ang batas na maaprubahan ng Congress at eventually masasign ng Presidente po. Sa ngayon po, ang kailangan nyo, ang sabi nyo ay mahigit o halos 200 tao. Pero sa ngayon ay puro volunteers pa lamang. Hindi ba, pasensya na kayo, paano makapagpa-function ng volunteer ng 100%? Definitely, Katunying, hindi pa kami 100% kumbaga staff, kumbaga hindi pa kompleto kasi sabi namin sa inyo is mga 170 to 180 hinihingi namin nasa mga 30 to 40 kami ngayon. So hindi pa ho kami full capacity. Definitely po medyo mas bibilis pa kami pagka meron na po kami talagang full staff, kumbaga. Hindi po, ang tinutukoy ko pong 100%, yung bang effort mo na magtrabaho ng todo-todo, if you are just a volunteer and you are not compensated well or handsomely, sa totoo lang, hindi naman tayo magpapaka-ipokrito doon. Hindi ba kapag ka ikaw ay compensated, lalo kang gaganahan? Of course, ang magandang motivation na ikaw ay humuhuli o kaya ay magpapakulong ng mga korap. Pero at the same time, merong din pangangailangan ng pamilya ng mga tao dyan eh. Yung mga volunteers po namin dito are also coming from the other different agencies. Kasi nagkaroon nga po ng directive coming from the executive secretary. Kumbaga po sinasabi po niya sa mga government agencies to help the ICI on this on their mandate, So in this case po, yung mga volunteers po namin coming from the PAO, yung mga iba po coming from the GCG. Itong mga taong to po nakakasweldo naman po sila. So nevertheless naman po kahit na hindi volunteers po in the sense po na ano sila doon na-assign po sila temporarily po in the meantime. Ayun. So, hindi, pero doon kayo binubutasan kaya daw hindi kayo independent dahil ang mga tao nagtatrabaho diyan mula din sa executive department. Hindi naman po kasi ibig sabihin na yung decision ng mga nagbo-volunteer to would be followed by ibig sabihin hindi naman po yung mga decision ng mga volunteers po na susunod. It's the 3 commissioners pa rin po. Dalawang commissioners and the chairman who have to approve any referrals or any action by the ICI. So in this particular case po, masisigurado naman po natin na independent pa rin naman po ang actions ng ICI because they would have to sign off on this. Ano po ang commitment ng DBM na kayo ibibigyan na ng tao na parang plantilla? Ano po, Katunying? May commitment po ba ang DBM sa inyo na kayo po ibibigyan na ng pera, ng pondo? Sabi po nila soon naman po daw yan. Darating na daw po. I'll follow it up nga po this week kasi narinig ko po malapit na po yata maaprubahan yung aming eventual staffing and eventual budget. Opo, okay. Kailan po magre-resume ang hearing, ang investigation ng ICI?
Ang ICI katunying ang hearing nila meron po kaming tentative schedule by next week, no. But more importantly, ang tinitignan po namin is yung approval ng aming live streaming rules. Kaya nga po nang sinabi ni Chairman Andy Reyes, although there's gonna be live streaming, we have to first approve and draft our rules of procedure, no, with regard to this matter. Kaya importante po yan. Yan po yung pinagkakaabalahan namin aside from case build-up, yung aming pong rules of procedure. Ano po ba ang issue? Meaning, ano po ba ang bone of contention dyan? Bakit, ano ba ang masalimuot doon sa live streaming? Basic po lang, para po maintindihan ng publiko po. No? Ang hinihingi po ng public is that we should be more transparent. No? Mas bukas po daw dapat ang hearing ng ICI. Isa po yun. No? On one hand, yun po yung hinihingi ng publiko. On the other hand naman po, meron po mga karapatang pantao tayong dapat protektahan. Meaning po, dapat right to due process, especially to those individuals who will be invited or asked to be resource persons. Kasi po niyan, mag-i-invite na kami ng tao na maaring maging sangkot dito pala sa mga proyektong to, no, na kaduda-duda. So in that sense po, meron siyang mga individual rights na dapat protektahan. So tinitingnan po namin kasi meron po mga right to self-examination, marami po mga issues on that po, no. In addition to that po, baka po itong mga taong tong imbitahin namin kung live streaming po may maidawit o may banggit na pangalan, no. Hindi naman po natin na maiimbita itong mga taong to kaagad para ma-defend nila yung sarili nila, no. Kasi po yan po yung part ng due process. Pagka ikaw ay akusahan, dapat may karapatan kang tanungin yung nag-aakusa sa inyo. At the same time, to present evidence para naman po depensahan ang inyong sarili. In other words, yung live streaming na aasahan namin sa ICI is not the same as the live streaming ng Senate proceedings. Hindi ko pa po malalaman kung until the commission will eventually approve the rules, but definitely po yan po yung issues, sabi nga po ninyo, bone of contention, no. It might be different in the sense nga po, aside from yung dalawa pong pinagbabalanse natin, no. Ang isa po dyan is ayaw po mangyari na ICI na gamitin na sila for political purposes. Kumbaga po magkaroon po ng grandstanding, at the same time baka po magkaroon ng trial by publicity. Yan po yung iniingatan ng commission dahil once mangyari po maapektuhan po yung aming investigasyon. Sa Senado po, at actually for that matter sa House of Representatives, kapag merong isang resource person na ang trato na ng mga senador o congressman parang suspect o parang akusado na, hindi pwedeng magsalita yung kanilang abogado at hindi rin sila pwedeng magtanong. Halimbawa, yung pong andun din kaharap niya yung nagtuturo sa kanya, hindi niya pwedeng i-confront. Sa ICI po, na ipa-factor in niyo po ba yung gano'n na parang sa husgado na pwedeng magsalita yung abogado nung accused o in this case ay resource person? Isa po yan sa titingnan po, no, di-discuss eventually ng dalawang commission at saka ng chair po kung meron pong mga ganitong klaseng pagkakataon dapat. But ang basic po kasi na mandato ng ICI is fact-finding or investigative po. No? Kumbaga one way po to One way. In the sense yun po yung tinatanong po naming tao, siya po yung nagbibigay sa amin ng informasyon. Tinagtatanong po yung aming tatlong members po ng commission, and they will provide the answers po. Sila naman po kasi yung under oath po to mga to, hindi naman po yung mga abogado nila. Unless the commission asks directly the counsels, but definitely po ang tinatanong po dito would be the resource person. The resource persons. Okay, meron na po kayong mga inirekomenda, may initial report kayo at inirekomenda na mag-file na ng kaso sa ombudsman. I-educate nyo nga po kami. Uulitin po ba, di ba meron na kayo, parang fact-finding po ang nature ng ICI, ang procedure sa ICI. Pagdating po sa ombudsman,
ang usapan po ba parang matik na magpa-file ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan? Ano po ba ang magiging proseso, or will it have does it have to go through sa isa na namang fact finding sa parte ng ombudsman? Ang narinig ko po, no, as much as possible, they want our recommendation. Kami po, no, we would want our recommendation as complete as possible. But alam po namin that this matter will have to undergo preliminary investigation still as far as the ombudsman is concerned. Kasi po, ito na po yung magkakaroon ng formal charges or complaint against individuals who they may see as possible individuals responsible. No? Pagka ganito po kasi, pag padadalan sila ng abiso, tapos sila naman po, yung mga taong po yan, they will have to answer. Diyan po sila magkakaroon ngayon ng sagutan. So in this case po, diyan na po pumapasok in a way yung initial due process. Kasi po, merong bibigyan ng kumbaga charges, at the same time yung tao po na yon o yung individual na yon will not have to answer that. No? Doon sa ombudsman, sa level na sa ombudsman na po. Apo, kasi in our case po, kung ano pong nakagather namin na facts or evidence, isisulat po namin sa recommendation namin yan, i-attach namin, ibibigay namin sa ombudsman. Ngayon, yung ombudsman naman po, sila naman po mag-review nito, which is for them, I would suppose would be easier kasi nakalatag na po lahat. Sila naman po ngayon ang mag-a-advise sa mga tao na sa tingin nila ay dapat sampahan ng kaso for preliminary investigation. Ayun. So tama po ba yung intindi ko na yung due process will only start doon po sa once the case has been filed sa ombudsman na? Ganon, dahil doon lang sila makakasagot talaga yung mga counter affidavit and all? Yes po. Kasi as far as the ICI is concerned, hindi ko naman po sinasabing wala silang due process. In the sense po, ang sinasabi ko lang is fact-finding kami. Although they can bring their lawyers, ito po, tumatanggap lang po kami ng mga ebidensya at saka mga testimonies. Ngayon, pagdating po sa ombudsman, tama po kayo, doon na po sila magsasagutan. Magsasagot na po itong mga individual na to na may mga nasampahan na paratang na po sa kanila na baka meron silang liability on this particular issue. So, sasagot po sila ngayon dyan. Nakakatakot pala yung ICI kung magiging live streaming yan. Ano? Kasi parang wala kang karapatang sumagot. Maaari pong sa isang banda po, ganyan po yung mga tinitignan ng ibang tao. But yung sa kabila naman po, sinasabi, they want it open. But ang ICI po kasi ngayon, yan po yung tinitignan. Tama po kayo, medyo isa po yan sa tinitignan namin, binabalanse namin. Dahil pagka maakusa ang isang tao na, kumbaga po kunyari, nagkakape lang kayo, tapos nanonood kayo ng live stream, tapos biglang papangkit yung pangalan ninyo. Hindi nyo alam kung kailan po kayo magkakaroon ng chansang idepensa sa sarili ninyo. Yan po yung sinasabi po ng commission dun sa statement po ni Justice Andy Reyes that we want to prevent trial by publicity. No? Kasi po, yan po ang iniingatan namin at gusto namin ang maprotektahan na karapatang pantao ng isang individual because naiisip ko habang pinapakinggan ko kayo na-imagine ko lang na paano kung yung isang loko-loko na iniimbestigahan ninyo, meaning yung involved talaga, yung totoong involved sa flood control scandal na to, dahil gusto niya mandamay. Halimbawa, alam niya, wala na siyang lusot. Live streaming. Lahat ng kaklase niya nung ultimo yung naging kaagaw niya sa girlfriend niya nung college, bigla niyang banggitin dyan. Kahit sino na lang sabihin niya para mandamay na lang. Medyo naisip ko rin yung sinasabi niya habang pinakikinggan ko kayo ngayon na yung self-preservation ang mangyayari sa parte nung iniimbestigahan nyo? Maaari po mangyari, no? But kaya po talagang pinag-iingatan po ng ICI ang aming study po at aming pagsusuri kung paano po namin mapagbibigyan ang hiling po ng taong bayan na maging mas transparent. At the same time,
individual na karapatan po na dapat natin protektahan rin. Ito po yung tinatawag natin sa batas na hierarchy of rights po. No? Opo. Meron pong karapatan ang taong bayan collectively po, no, to ask for information. Ano bang ginagawa nito? Dapat ko pakita sa amin para alam namin walang kalokohan. But at the same time, tinitingnan naman po namin, ano ba yung pwede natin ma-violate pagkapagbigyan natin itong taong bayan pagka-live streaming. So, binabalanse po. Kailangan po natin, we have to strike the right balance po, no, para yung mga taong bayan naman po, malaman Yes. po nila kung anong ginagawa namin sa loob. But maganda rin po na ma-educate sila kung bakit po talagang pinag-iisipan ng mabuti ng ICI itong bagay na po na to, no. Hindi po to basta-bastang napakasimple lang nabubuksan lang dito. Opo. May mga karapatan po tayong dapat respetuhin dahil yan po ay nasa konstitusyon natin. Yan po ay nandun sa ating basic law, no. Opo. Kung mangyayari po yan, ang tinatawag po diyan mob rule, kung mangibabaw ang hiling ng nakararami laban sa isang tao. But nevertheless, may individual rights po kasi tayo na dapat sundin or respetuhin. Kaya po yan yan po yung talagang pinag-aaralan ng mabuti ng ICI. Opo. Okay, last point na lang. Nung nakaraan po, naglabas kayo ng initial report po ninyo. May mga senador po dyan. Kung di ako nagkakamali, may 2 senador, may congressman. Pero kailan po ba lalabas yung susunod na report ninyo? Ito po tuloy-tuloy po yung aming katunying na aming case build-up. Hindi po kami, walang patid po itong pagkuha namin ng ebidensya. At the same time po, yung pag-draft ng mga abogado po namin ng referrals. Sa ngayon nga po, sinabi ko sa inyo, talaga pong ghost projects yung tinitignan namin. And so far naman, marami pong pumapasok. May mga pumapasok na po ng mga dokumento regarding this ghost projects, post-ghost projects. So, talaga pong tuloy-tuloy po yan. But we are hoping, we're targeting a submission of referrals weekly po. Talaga pong susubukan po namin. Meron pong pakisagot nyo nga po ito. Bakit po ba ang inirerekomenda lang po ninyo na ang mga ari-arian ay sa ilalim sa freeze order, itong mga appointed officials lamang at yung mga taga DPWH, mga contractor, bakit po yung mga congressman, mga senador ay hindi nyo inirerekomendang i-freeze ang kanilang assets? Ang freeze orders po ang assets, no, kung ibig sabihin po niyan, yung para pong preservation ng assets para hindi po mabenta or maitago na. Opo, o kaya magamit. Ito po magamit. Ang ito po nasaklaw po to ng Anti-Money Laundering Council, AMLC. So, ang mangyayari po dyan is kailangan po may complaint muna, no. It should start with a complaint. Until meron pong complaint against any individual, hindi pa po sila makaka-act niya, no. Ngayon, pagka meron na po yan, that's when they can already go to the proper courts and with the help of the Solicitor General, ask for freeze orders or asset preservation orders coming from the Court of Appeals or the Judiciary. Yes, yung pong proseso, naiintindihan po naman natin yung proseso na pinapaliwanag. Ang tanong ko po bakit hindi inirerekomenda ng ICI na i-freeze ang assets ng mga senador na na-mention din po naman, halimbawa ni Senator Chis Escudero, ni Senator Joel Villanueva, Senator sino pa ba? Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla. Meron na po ba kayo, nabanggit din po sa inyo sa ICI yun? Ano pa, yung pong Speaker Martin Romualdez, hindi ba papafreeze yung assets niya? Si Saldico at iba pa, yung pong mga nabanggit ni Diskaya, hindi ba ninyo i-recommenda na i-freeze ang kanilang assets? Yung sa amin pong referral kasi last time, wala pa po yung mga iba pong personalidad na nabanggit po ninyo. Ang nabanggit lang po namin doon 2 pong senador at saka 2 pong congressman po, no? So in that sense po maaari pong pagka meron pong complaint eventually, if there's a complaint before the ombudsman, yan na po yung magiging basihan para magkaroon po ng freeze order. So until there's a complaint filed in the proper authorities,
hindi po makaka-act ang AMLC. Yan po yung proseso nila. So, in our case naman po, inaayos pa po namin kung meron po talagang basihan para ma-filean or magkaroon ng referral to any other individuals na nabanggit po ninyo. Ako po naiintindihan ko po yun. Pero yung iba po kasing finraise yung asset, wala pa rin naman silang kaso eh. As far as kung sino po yung mga yun, dahil hindi naman po kami privy kung sino po individual yung mga finraise na po ng assets ng AMLC po. Sila po makakasagot niya kung sino po talagang na-freeze yung mga assets dahil may proseso po akong civil forfeiture. Yung freezing of assets po kasi temporary po muna yan. No? But kung sino po yung mga anong mga accounts po na to, wala po kaming information with regard to that. But definitely po magsisimula po ang kanilang proseso na mag-freeze ng assets upon a complaint filed before a prosecutorial body like the Ombudsman po or the DOJ. Hindi, siguro po dapat ako naman doon po sa bagay na yon, naintindihan ko po yung paliwanag nyo, pero sa bagay na yon mukhang kailangan maging mas aggressive ang ICI. Sabi nga po nila, kung ano ang batas kay Pedro, yun din dapat ang batas kay Juan. Bakit yung si contractor ay na-freeze ang asset, si DPWH official ay na-freeze yung asset, but yung mga politiko hindi ma-freeze yung asset? I think, if I may suggest, ang ICI, kahit po fact-finding kayo, you can recommend to the AMLAC to freeze their asset, hindi naman to forfeit, but to freeze their assets only. Yes, Katunying. Sige po. Namin yan, titignan po namin. But yung mga na-freeze na assets po, I believe dun sa mga contractor na banggit ninyo. Baka po, konektado po yan sa mga other cases filed before the Ombudsman na hindi po nanggaling sa ICI. Dahil as far as the ICI is concerned po, medyo dalawa pa lang po yung na-file namin, but this will ramp up na dadami pa po to as we go along. Yes, opo. But definitely po, yung mga na-filean po namin, that can have sufficient basis already for an application for freeze order upon a complaint. Kasi po right na po referral yan. So i-ano na lang po yan to proper complaint before the Ombudsman kasi yan po eventually magiging pasyan for any freeze orders. Executive Director Brian Osaka. Sir, maraming salamat po sa oras nyo at magandang umaga po. Magandang umaga, Katunying. Salamat po. Si Attorney Brian Osaka, ang Executive Director ng ICI. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Het, may 2 minuto pa ako sa'yo, di ba? Wala na. Tinapos mo na pala. Galing. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Araw ngayon ng Lunes, November 3, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas mula South Korea. Nanindigan sa legalidad ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Secretary Vince Dizon bumuo ng Internal Investigation Committee para labanan ang katiwalian.
Higit 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Naku po, nanang ko po. Pasado na bukas. Party goer na nagsuot ng police uniform sa Halloween party sa Makati City ipinatawag, posibleng kasuhan. 4 na kabataan na ibinidyo ang pagnanakaw ng pagkain sa sementeryo ng Guimaras, arestado. At Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ang Bagyong Tino, 11 lugar na sa ilalim ng Signal Number 2. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang ang ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Kasarap naman. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Sa Barangay Batis, malinis pa ba yung batis na yan? Naiinuman pa ba yan? Napapaliguan pa ba yan? Sherin Alfaro, go, go, go! Yes, Katunying, dito nga sa Barangay Batis. Ito pala yung dating Batis. Ito na mismo. Yan, no? Yan mismo. Sementado? Wala pala. Wala pala. Walang video. Pero ito talaga winner. Itong lugar nyo po, ito yung dating Batis. Batis to, yung isang lugar. Buong baryo. Batis. Magkakatabi yan barangay. Basta Barangay Batis to. Yun. So talagang itong tawag dito sa lugar ninyo na dating Batis, ngayon ay naging Barangay Batis. Batis, Barangay Batis. Pero hindi yan ang word of the day natin. Ano yung word of the day natin muna? Reform the round of evidence. Napakahirap naman kasi. Bihira naman kasi ito si Yuel. Ang hirap na ang haba. Ang hirap na. Pagka naulit niya yan, dadagdagan ko yung premyo niya. Pag naulit niya. Spell. The round of evidence. Na may spelling. Oo. Pinahirapan pa lalo Ang hirap po, Kati Jay. Ang haba sayang. Hula lang, sayang naman. Dadagdagan ko sana Preponderance of evidence. Sige. Sige. The round of evidence. Tuloy, una pa lang. E-P-O-N-D-E-R-A-N-T-E. Aba! Ang galing ni RH6. Ang galing mo, Sherwin. Ang galing mo, Sherwin. Walang ano yan. Walang kodigo, ha? Walang tutor, coaching yan, ha? Ayos, bigyan mo na ng 2,000 yan, 2,000. Piso! Pangalawa. Ano po yung Edgardo Salvio. Okay, spell. Ayan, dapat alam na. Thank you. Salamat, Kuya Edgardo. Ayos. Ang lakas pang natog, Katonying. At syempre meron pang Deezer H mini component. Okay. Palit yung, Thank you. Salamat. Thank you, Kuya Edgar. At syempre meron pang Deezer H t-shirt at Deezer H Noche Buena basket para sa'yo. Thank you, Katonying. Thank you sa DGRH, lahat ng bumubuo. Salamat po. Parang announcer yung boses. Parang si Yuel, parang idol niya si Yuel Reyes. Sobel. Basta siya, yung nakikinig lang ako, actually, saka yung partner niya, Jerry Bang,
Yan, nakikinig ako tuwing umaga. Maraming salamat, Kuya Edgar. Mabuhay kayo. Thank you. Nice, manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Teaser H. Baka na susunod natin winner sa Teaser H Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Battle para Teaser H. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa ating winner, si Kuyang Edgardo ng Barangay Batis. At sa mga taga San Juan, mamaya ikot pa dyan si Sherwin. At kung saan man po kayong panig ng Pilipinas naroon na nakikinig sa DZRH, gusto lang po namin ipabatid sa inyo ang aming tao sa pusong pasasalamat dahil sa pagiging number 1 ng DZRH. Number 1. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ratyadahan na natin ang ating mga balita. Ipinatawag ng National Police Commission ng isang lalaki na nagsuot ng uniforme ng pulis bilang Halloween costume. Ito'y matapos makarating sa Napolcom ang Facebook post ng isang Da Isidro na nakasuot ng police uniform sa isang Halloween party event sa Makati. Sinabi ni Napolcom Vice Chairperson, mukhang magsisenador tong si Rafael Calinisan, ano? Panay ang papogi nito si Executive Director Calinisan Executive Director Calinisan. Ano ba? Meron ka bang may plano ba? May plano ka ba? Pero ayos lang tong ginawa mo na to. Sinabi ni Ginoong Calinisan na malinaw na paglabag ito sa Article 179 ng Revised Penal Code na nagbabawal sa illegal use of uniforms and insignias at dapat daw pong humingi ng public apology ang naturang netizen. Kinundena ng pamahalaang lokal ng Jordan sa Guimaras ang 4 na lalaking menor de edad na ginawang content online ang pagnanakaw ng pagkain sa isang sementeryo noong gabi ng November 1. Sa video na kuha mismo ng naturang mga kabataan, makikita ang mga ito na nag-iikot sa sementeryo at nagnanakaw ng mga pagkaing inialay sa mga puntod ng yumao habang nagtatawanan. Agad namang natunto ng mga ito at ipinatawag para humarap kay Jordan Mayor John Edward Gando at sa Jordan Municipal Police. Git ng alkalde, hindi palalagpasin ng pamahalaang lokal ang mga ganitong uri ng content na anyay pambabastos sa mga yumao. Tiniyak naman ng mga sangkot na menor de edad na maglalabas sila ng public apology at voluntaryo ring lilinisin ang sementeryo kung saan kinuha ang kanilang video. Hoy, magpakarga na kayo. Mga motorista, kasado na bukas ang big time oil price hike na higit 2 piso kada litro bunga ng pagsipa ng presyo ng imported na krudo sa world market. Sa pagtaya ng mga oil companies na ibinatay sa 4 na araw na trading, aabot daw po sa 2.15 kada litro, 2.15 ang posibleng taas sa presyo ng diesel. 1.90 naman sa gasolina at halos 2 piso sa kerosene. Ayon sa Jetty Petroleum, kung isasama ang premium costs, maaaring tumaas ang presyo ng diesel sa pagitan ng 2.50 at 2.70 kada litro. Nanang ko po! Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa paglahok sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Dala ang pangako na isusulong ang momentum na mayroon sila sa mga talakayan. Itinuturing ng Pangulo na matagumpay at very productive ang pagdalo niya sa APEC Summit kung saan tinalakay ng mga lider ang global trade, artificial intelligence o AI at climate action. Sinabi ni PBBM na isinulong niya sa APEC Summit ang malalim na economic cooperation at matibay na ugnayang pangdepensa sa South Korea at iba pang bansa mula sa Asia Pacific. Ayon pa kay Marcos, bit-bit niya ang mga kasunduan para mas lalong tumatag ang ekonomiya ng Pilipinas, magkaloob ng mas maraming trabaho, diplomasya, seguridad at mas matatag na relasyon sa bansang ASEAN. We saw once again how APEC member economies, despite our diversity, share common aspirations and how strongly we resonated in our desire to move forward together. We saw alignment in the urgency for resilient growth, inclusive prosperity, and sustainable development. More importantly, we debated
we listened, and we laid down meaningful and action-oriented pathways for regional economic cooperation. The key global concerns discussed revolved around the rapid deployment of AI, far-reaching demographic changes, and the flourishing of cultural and creative industries. These topics are not only timely but also deeply relevant to the Philippines' vision of building a resilient, inclusive, and future-ready economy. Pagdating ng Pilipinas kahapon ng hapon, dumiretso si PBBM at First Lady Liza Marcos sa puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating sikat na aktor na feeling bagets pa rin? Ayaw tumanggap ng role na tatay o second lead sa television man o pelikula. Gusto daw laging bida. Naman, baka pogi naman yan. Baka naman pogi yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:27. This time check is brought. Uy, pinasinayaan pala ng PAGCOR noong Martes, October 28, ang ika-50 Socio-Civic Center nito sa bayang ng Laurel, Batangas. Sa kasagsagan ng aktibidad ng Bulkang Taal, nagkakahalaga po ng 50 million pesos ang pasilidad sa Barangay San Gregorio na magsisilbing evacuation site sa panahon ng sakuna at venue para sa social at community activities. Meron daw po itong multi-purpose halls, kusina, palikuran at iba pang disaster-ready amenities. Itong dalawang palapag na gusali para siguraduhing handa ito sa emergency man o pang-araw-araw na gamit. Pinauna ni PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations Eric Balcos ang turnover sa alkalde ng Laurel. Simbolo daw po ito ng pagtutok ng ahensya sa mga komunidad na madalas tamaan ng kalamidad. Ayun, dumadami na to. Ilan na ba yung naipatayo ng PAGCOR ng mga socio-civic centers na yan? Ganun. 50 na. 50 na pala. At 22 pa yung ginagawa. Ayos, palakpakan. Pangunahing Balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing Balita. Marami tayong mga kababayan na nagbabalikan na sa Metro Manila. Ang iba po ay sa pamamagitan ng eroplano. 'Di ba? Yung mga galing sa probinsya na gumamit ng sasakyang panghimpapawid. Ayan, kaya ang mga airport natin punong-puno. May mga delayed flights pa rin pero minimal daw po ngayon kumpara nung mga nakaraan. Ayan, mas kaunti ngayon kumpara, pero higit na marami ang mga bumibiyahe. Meron din pong nagbabarko, meron din po namang nagta-travel by land. Pero alam nyo, napakaganda po ng Pilipinas talaga. Sasabihin ko na sa inyo, ako po at ang aking pamilya ay nagpunta sa isla ng Camiguin, Island Province of Camiguin. Napakaganda, Yuel. Oo. Kung kaya ko lang kayong ilagay sa aking mga kamay at sa bag, isasama ko kayo sa Camiguin. Yung bang ang nakikinabang, ang unang nakikinabang pa sa mga magagandang pasyalan sa Pilipinas, mga tourist attraction natin, ang mga dayuhan. Samantalang tayo mismo hindi natin napupuntahan ang mga sarili nating mga lugar. Ano bang klaseng tourism strategy ang ginagawa ng ating pamahalaan? Mukhang kailangan local muna ang ating kumbinsihin . Yung mga local tourists muna. Paano natin makukumbinsi ang mga local tourists? Kung ubod ng mahal, una yung pamasahe. 'Di ba? Ito lang pong Camiguin . Bago ka makapunta ng Camiguin, pwedeng via Cagayan de Oro, tapos mag-ferry ka from Cagayan de Oro, tapos pwede rin namang aeroplano. Pwede rin namang mula sa Cebu, Manila to Cebu, tapos Cebu, may direct flight to Camiguin. Maliit lang po yung airport. Pero ang kagandahan niya, nakabidahan ko yung si Governor XJ Romualdo, pati si Congressman JJ Romualdo. Magandang umaga po sa inyo. Meron sila ngayong project dyan, project din ng gobyerno, ang pagpapahaba ng kanilang runway.
So pagka humaba yung runway nila dyan sa Camiguin, magkakaroon na ng direct flight from Manila to Camiguin. Ibig sabihin, mumura na ang pamasahe pagka kasi say 3 times a week may biyahe ang Manila to Camiguin na malaking eroplano. Ano ba malaking eroplano? Sabihin natin Airbus 320, mas malaki ng konti, mga pang-200 pasahero. Maganda mga malaki-laking eroplano na po 'yon. Isip-isipin po nyo kung may direct flight na yan, mababa presyo. Yung Camiguin naman yung paikot na yun, 64 kilometers lang yung circumferential road, may iikot mo na yung buong Camiguin. Mas malaki pa yung Singapore, no? Napakaganda po ng Camiguin. Napakaganda talaga, mga kababayan. Yung lansones na natitikman natin na pagkasarap-sarap, saan ba galing yun? Sa Camiguin. Ayan. At ano pa? May lansones akong dala para sa'yo. Pinapahinog ko muna yung mga langgam. Pinapalaki ko muna yung langgam, mother. Huwag kang mag-alala at malapit na. May dala akong puno Tinanim ko na sa likod ng bahay ko. Pag namunga yun, bibigyan kita, sigurado. Hindi, sa totoo lang kidding aside, tayo pong mga Pilipino ang dapat na unang tumatangkilik sa sarili nating mga pasyalan. Tama ka, Siquijor, tapos nandyan yung Guimaras, nandyan yung Bohol, at kung saan-saan pa. Sabi nga paano mo maaakit ang dayuhan kung ikaw mismo hindi naakit? At mga kababayan, wag natin tatagain yung mga turista. sa Camiguin, lahat mura. At ang kagandahan doon, halos walang krimen, halos zero crime rate doon. Kaya mainam din yung magagaling talaga yung mga nandiyan. Lalo na yung tatay nila, yung dati na-cover ko pa nung araw, kaibigan natin, si former Governor Pedro Romualdo nung nabubuhay pa. Ay nako, ang ganda ng Camiguin. Kaya nung palis na ako, sabi ng mga taga Camiguin, Katunying, Camiguin. Pangunahing balita. Ang haba ng punchline, grabe. Ang haba ng pasakalya bago yung punchline. Makakausap na natin. Ano ba yan? Unahin na natin to si Senator yan. Maganda kasi yung panukala niya. Alam nyo, kapag ikaw ay bibiyahe, kailangan at gagamit ka ng airport natin, magbabayad ka ng tinatawag na travel tax. Pero siya na nga magpaliwanag nito. Kasi talagang matagal ko nang pinagdidiskitahan to. Pareho pala kami na iniisip. Ay, nako. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Kausapin natin si Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry B. Ay, magandang umaga po, Katunying. Thank you for inviting me sa programa mo. Opo, nako sabi ko nga pareho pala tayo na iniisip, matagal ko nang pinagdidiskitahan tong travel tax na to Buti naman, ifinail nyo na yung bill. Sa wakas, thank you. Opo. Opo, ang problema po kasi, Katunying, mismo, tama, naririnig ko sa iyo yung travel tax ang nagpapataas ng pamasahe ng mga eroplano. Opo. Paano mo yung local tourism hindi ikampanya ng pamahalaan kung mahal ang mga pamasahe. Marami tayong mga kababayan, Katunying, ang hindi pa naiikot ang Pilipinas o napupuntahan ng mga lugar dito sa ating bayan because of the fact na mahal ang pamasahe. Ganon din yung yung mga turista natin going overseas na gustong makita ang ibang bayan, napipigilan dahil sa mahal ang pamasahe ng eroplano. Ito ang nagpapamahal sa mga pamasahe, Katunying. Ang mahal 1,600, tama ba, Senator? 1,620 kapag economy. Oo. At mas mataas pa kung ikaw ay naka-business class. So, yan ang problema dito. Hindi nakikita, hindi na-explore ng mga kababayan natin, mga karatig na bansa natin para makita sana ng mga bata, ng mga anak-anak natin ay so nahihirapan. Maging dito sa atin, Katunying, yun ang problema. Kailangan we have to explore yung sarili nating bayan. Unfortunately, hindi natin
natitikman o nakikita itong mga lugar dito sa ating bayan. Okay, puntahan muna natin itong travel tax, Senator. Doon kasi sa mga ibang kababayan natin, akala nila yung pagbibiyahe ay paglalakwatsa lang. Ang totoo nun, yung pagbibiyahe ay isang uri ng pagkatuto. Matututo ka. Hindi po ba, Senator? Pagka pumunta ka sa ibang lugar, matututunan mo yung kultura, kung paano sila mamuhay, kung paano nila ginagawa yung infrastructure projects nila, etc. etc. Napakadaming matututunan. Tama naman po yun, Katonying. I mean, at mas maganda nga kung habang maaga na pati ang mga anak mo ay napakakapasyal sa ibang lugar para nakikita nila mga pinag-aaralan nila sa mga culture ng ibang bansa. Nakikita na nila personal na ganito pala ang itsura ng Hong Kong. Ganito pala pag-uugali nila dito sa Thailand o Taiwan. Yes. Ayan, mga karatig bansa lang natin yan. Pero nahihirapan yung mga kababayan natin dahil sa mahal, dahil dagdag pa doon sa pamasahe yung travel tax na yan. 1,620 pala ang economy, tapos ang first class passengers ay 2,700 ang pamasahe, Senator. Saan ba napupunta yung nakukolekta dyan? At magkano ba ang kabuang nakukolekta? Meron na ba kayong initial study dyan? Napupunta yan ng part of it dun sa TIEZA, sa mga programa nila, sa mga proyekto at ng Department of Tourism din na para mas maisulong pa ang turismo sa ating bayan. Yung nga lang, Katunying, ang problema, hindi nabibigyan ng chance yung mga ordinary kababayan natin, lalo yung mga middle income. Mabigat sa kanila yung Katunying, yung 1,600, 2,000. Mabigat na Paano kung may 5 siyang anak, nag-ipon silang mag-asawa, dala-dala nila yung kanilang mga anak, 5 sila katao, parang 5,000 din mahigit yan, Katunying. Siyempre may mga iba pa mga fees na babayaran mo. So, medyo mabigat din. Imbis na pambao na lang nila yon, mapupunta lang sa travel tax. Ito halimbawa, ang ganda sana ito, kung 50% pala ng collection na pupunta sa TIEZA, kung nararamdaman sana natin na lahat ng mga kalsada, halimbawa, na papunta sa mga tourism destinations sa Pilipinas, napaayos ng TIEZA. Tama ka, Katunying. Ang problema nga, medyo hindi nararamdaman. Sabi nga ng mga ibang kababayan natin, sana pupunta. Mas maganda pa nga siguro, Katunying, kung yung mga collection sa travel tax na pupunta sa mga OFW natin para doon sa mga lounge nila, para matutuwa naman itong mga kababayan natin OFW na, dito pala napupunta itong mga travel tax sa mga kababayan natin bilang ikakabayaran doon sa kanilang sakripisyo. So ang gusto nyo, all together, tanggalin na yung travel tax? Tama yung Katunying, ilang taon na yan dahil sumama-sama tayo doon sa organisasyon dito sa World Travel Organization, kasama yan. Gusto ko nang tanggalin na yan kasi para pabigat lang paano kung bibiyahe kayo buong angkan, tatay mo, nanay mo, mga bata, lolo-lola mo, kasama mga biyenan mo. Mabigat-bigat din. So, pero kung mawala na yan, mas affordable yung pamasahe. Isa pa problema dyan, Katunying, minsan, nagmamadali ka na, hindi pala nabayaran nung binilhan mong travel agency. Papatakbuhin ka pa nung counter, pumunta ka mura ron, bayad ka. Dami ko experience sa ganyan. Ang dami ko experience dahil minsan kasi galing pa ako dito sa programa, diretso nagmamadali ako. Pagdating ko doon sa counter, halimbawa ng PAL o Cebu Pacific, sir, hindi pa ho kayo bayad ng travel tax. Ha? Sabi ko, mapapatakbo ka, kita mo naman isang oras na lang. Pati yung mga kasama mo sa pagbiyahe, hindi rin makaalis, nandun sa counter, nakatayo-tayo lang. May mga kasama kang bata, naiinip yun. Siyempre, ang malas-malas mo ba, kung mahaba-haba rin ang pila, marami nagbabayad ng travel tax. Ang isang proposal nga natin dati dyan kung maaari, ay i-require na ang mga airline companies, pati na yung mga travel agencies na nakasama na sa pamasahe yung pong travel tax ko hanggat hindi pa inaalis to, hanggat hindi pa nakakapasa yung bill ninyo kung sakali, Senator. Para katulad nun, napaka-hassle po nun Tama po kayo dahil matataranta ka rin
Nasasabihin mo siya, mapapagalitan ka pa ng misis mo, ng anak Talaga, mo. Daddy, ba't yung ba binayaran? Dati binayaran mo na. Mapapagalitan ka pa. So, tama ka, galing ka sa trabaho, nakalimutan ng travel agent o ng aeroplano. Dapat ganun. I-require. Yung travel agency doon na, itarga na. Kung saan mo ba kinuha yung ticket mo, kung Palman yan, kung Jalman yan, kung ano man yan. Yung kasi yatang style ng Senator Erwin, ang style yata na ibang mga airline companies, pati na mga travel agencies, pababaan ng presyo. Kaya pala mababa presyo, tinanggal yung travel tax. Ikaw magbabayad na sarili mong travel tax. Walang Tama yun. Kaya mga tuwan-tuwa ka, pag nakita mo yung mga promo. Yung pala, pagdating mo sa counter, hindi pala kasama, sabihin, ay sir, kaya pumura yan dahil walang travel tax. So, medyo mabigat yun ang nagpapabigat. Saka ang dami... Nakikita mo, kunwari, piso fare, yung pala, tinanggal yung mga travel tax at kung ano-anong tax dyan. Pero babayaran mo pagdating mo sa counter. Actually, Senator, ang dami na nating binabayaran tax Di ba? Value-added tax. Pagka sabi nga ni Kuya Angelo kanina, pagka namatay ka, hindi mo mapamana sa anak mo yung kung naipundar mo, meron kang inheritance tax, may estate tax, lahat ng tax. Tapos travel, lahat na lang ng tax. Tanggalin nga yun yung tax na yan. Yung nakakalungkot Katunying tapos napupunta lang kagaya dyan sa mga flood control na yan. Medyo masakit, di ba? Lalo sa mga ordinary kababayan natin, talagang kayod kalabaw. Ang daming hindi na nagre-reklamo. Akala napupunta sa maganda. Yung pala, hindi naman napupunta lang sa bulsa ng ilan. Okay lang sana magbayad na maraming tax, Katunying. Yan, mga pinag-uusapan sa mga Singapore, mga first world countries. Hindi, medyo nagre-reklamo pa rin, pero natutuwa rin sila kasi on the bright side, libre yung kanilang mga pagpapa-hospital, 100%. Yes. Libre yung mga edukasyon ng mga anak nila, transportasyon. So, nakakatuwa. Pero sa atin kasi, bayad ka ng bayad. Wala naman nangyayari. Alang panatutunguhan yung iyong binabayad. Ito po ay, kung aalisin po yung travel tax, anong mangyayari dun sa TIEZA, sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority? I-abolish na? Nakapaloob pa rin naman ang TIEZA sa ilalim yan agency yan ng Department of Tourism at binibigyan din naman ang Department of Tourism ng pondo. So, binibigyan din naman nila ang TIEZA ng pondo para para yung mga lugar, tama ka, yung pagpapagawa ng magandang kalsada, pagpapagawa ng mga CR sa mga tourist destination, mga magandang pantalan, medyo kulang. Kaya magtataka ka saan mo napupunta, bakit hindi naman napapaganda yung ibang mga tourist. Though I know si Secretary Frasco is doing her best para mapaganda itong mga tourist spots, pero napakarami kasi natin mga gandang lugar, Katunying, pero napapabayaan, hindi na bibigyan ng masyadong importansya. Yung binabanggit natin, yung kung magta-travel ka abroad, may travel tax, pero baka nga, total naman budget season po ngayon, baka pwede yung sabihin nyo sa Department of Tourism na kung hindi tayo makihikayat ng foreign tourist, yung mga local tourists ang papuntahin natin ng mga taga Luzon sa Mindanao, ang mga taga Mindanao sa Luzon, Visayas, etc. Para po sa gayon ay gumana naman ang economic activity doon sa mga lugar na yon. Napunta po ako kahapon sa Camiguin. Napakaganda pala ng Camiguin, Senator Erwin. Pumunta kayo doon. Oo. At masarap din yung pagkain nila, Katunying. At saka yung mga tao, very friendly dyan sa Camiguin. Yes, at saka akala ko nga napakasarap na ng lechon Cebu. Huwag magagalit mga taga Cebu, ha? Kuya Jojo, huwag kang magagalit. Pero lumipat na ako ng loyalty ko. Lechon Camiguin na ako. Marami magagalit sa atin. Comment ako dyan. Magagalit. Matiga Cebu, sabi ayaw. Ang dalawang yan. So, kailan nyo po, yung po sana mabanggit ninyo na hikayatin muna ang mga Pilipino na bumiyahe sa sariling mga tourist destination sa pamamagitan ng bagsak presyo fare, bagsak presyo ng hotel, at mga packages na napakagaganda. Ang problema kasi, Katunying, pamasahe. Kasi pag minsan dapat suportado ng gobyerno yung mga ganyan, yung mga lugar. I'll give you a case in point, Katunying. Alam mo, marami palang magagandang beaches sa Romblon pero hindi masyado dinadayo dahil walang biyahe ng eroplano dyan. Correct. So hindi napupuntahan. Talagang sinasadya
sasakay ka ng barko for 11 hours. Kung may mga flight yan ng eroplano, madaling mapuntahan. Maraming mga lugar, marami tayong kababayan katunying, believe it or not, mga tiga Maynila na hindi pa nakakapunta ng El Nido, ng Palawan, hindi nakakapunta pa ng Boracay kasi hindi nga nila ma-afford katunying. Lalo na pag tatawid dagat na kung bailan lang, marami ng kababayan, nagmumotor lang, papunta ng mga La Union. Pero pag island ng Boracay, Palawan, nahihirapan yan, kagaya yung sinasabi mo katunying. Kaya nga, ang problema kasi katunying pamasahe. May mga pamasahe na minsan one way lang, 12,000 na. Abay, parang mas mura pa pumunta ka nila ng Hong Kong. Dahil 12,000 na yung round trip mo. Ito, one way lang. Oo. Pakitutukan niyo po ito, Senator Erwin. Opo, please. Nakakaawa pagka nakita mo yung Pilipinas, ang tourist arrival, foreign tourist to, karamihan daw, mga balikbayan pang Pilipino na mga foreigners na rin. 3-point-something million. Yung iba naman sa Asia, sa Southeast Asia, 30 million tourists, 27 million tourists, tapos 3 million tayo. Hindi ba sakit sa dibdib nun? Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Tama ka. Siguro talaga we have to give emphasis na dito sa ikang tourism na kailangan talagang mas mura. Mas mura. Pamasahe, pag domestic, pag international, ganun din. Siguro kailangan i-promote mo na yung local tourism katunying. Yes, sir. Senator Erwin, salamat po sa oras nyo at hintayin po namin ang development dito. Magandang umaga po. Salamat po. Si Senator Erwin Tulfo. Sana makausap natin si Congressman, si Secretary Mark Lapid ng TIESA sa ibang pagkakataon, para matanong naman natin, saan ba nila ginagamit yung pera dyan sa TIESA? Pambili ba ng Chico? 7:53 na umaga, magbabalik po. Hindi, papasukin ko muna, Het. Mabilisan lang. Si RH52, Edniel Parosa, andyan ba? Andyan ba siya? Sandali po lamang. Edniel, balik ka. Kumusta ang traffic? Edniel, kami Edniel. Katunying, nagbabalik normal na nga itong volume ng mga sasakyan sa kabaan ng EDSA. Ngayong makulimlim at maulang umaga na ito ng Lunes. Pagtapos ng long weekend hanggang ngayong November 3, inaasahan ng MMDA na mararamdaman itong influx ng mga main character o yung mga nagbakasyon nga palabas ng Metro Manila. At isang tunay, sa pag-ikot ng DZRH News, nakita nating masikip na ulit sa EDSA southbound, partikular sa Cubao, Quezon City hanggang patungo sa Makati area. Pero magandang balita, moving naman ang mga sasakyan at halos walang hintuan kahit marami. May bahagya lamang pagbagal katunying sa traffic flow dito sa may Santolan Flyover tapat ng Campo Crame, pakyat sa Ortigas Flyover tapat naman ng Galeria at pailalim sa may Shaw Tunnel tapat ng Mega Mall. Pero dahil lang ito sa volume at hindi dahil sa aksidente o anumang insidente. Bahagya ring buwabagal yung takbo ng mga sasakyan sa ilalim ng mga MRT station dahil sumisilong yung mga motorcycle rider para magkapote. Patunay pa nga ng pagbabalik ng dami ng mga motorista ay ang pagsakop ulit ng ilang motorcycle rider maging sa bike lanes sa bahagi ng San Juan City na para bang hindi sila nakikita ng no contact apprehension. Naobserbahan din nating maliban sa mga pribadong motorista, marami na rin ang mga commuter na bumababa sa EDSA Carousel at MRT3, lalo na itong mga pasahero ng Ortigas stations. Bukod sa mga nasa busway at MRT, hanggang kaninang alas 5 na lamang na umaga, tinayag ng MMDA ang pagpasok ng provincial bus sa EDSA dahil sa undas exodus. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Edniel. Oy, Asek Marcos Lacanilaw ng LTO, magandang morning. Nako, pag natikman mo yung lechon kamigin, baka balik-balikan mo ang lechon kamigin, Asek Marcos. Lasang lansones. Biro lang, pero napakasarap talaga. Oras po natin, Mr. Jalomtang Chityam Gochap Gohun. 5 minuto na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by bilis ng oras. Happy birthday sa aking bunso, si Helga Antoinette. Helga Antoinette Taberna, happy birthday. Ka-birthday mo pala si Attorney Francis James Brillantes, na anak ni General James Brillantes. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Maaga